Mahal na Panginoon, sinabi ninyong gusto ninyo ng magretiro. Opo, pero katatapos nyo lang po sa digmaan ng mga Diyos at demonyo. Sumuko na sa inyo ang panig ng mga immortal at demonyo at yumuyuko na ang buong sansinukob. Kaya ano ngayon? Tapos na ang laban, kaya wala na. Araw-araw, kung hindi mga taong dumarating para sa umamba, ay mga taong nagmamakaawang tulungan ko sila at makialam sa gulo nila. Nakakainis lang. Kaya, ano naman po ang gusto ninyong gawin? Naaalala kong may mga sekta sa kontinente ng Liwion, hindi ba? Mga mumurahing sekta lang po yun, mga nasa ikalawa o ikatlong antas lang. Kahit nga isa na nasa antas ng pagsasanib kaluluwa, wala sila. Sakto, pupunta ako roon para maghanap ng sektang mapapasukan bilang isang alagad. Panginoon, kayo po, magiging isang simpleng alagad. Isang daliri ninyo lang. Ay kaya nang durugin ang sektang iyon ng 10,000 beses. Panginoon, sino po ba ako para huwag ka ng maraming Saturday? Aalis na ako. Tandaan mo, huwag kang magpapadala ng sino mang susunod sa akin. Pero, paano po kung may mang-api sa inyo? Sa tingin mo ba, may sino mang kaya akong apihin? Kontinente ng Liwion. Aling sekta kaya ang magandang pasukan? Ganito nga ang itsura ng isang dakila at makapangyarihang sekta. Senior, nais ko pong pumasok sa sekta ng Luofeng. Edad at antas ng kapangyarihan, 18 taong gulang. Unang antas lang ng Chi, HMPH. Unang antas ng Chi. 18 taong gulang ka na pero nasa unang antas ka pa rin ng Chi. Ang katulad mo na walang talento ay hindi tinatanggap dito sa sekta ng Luofeng. Ngunit nakikita ko po na napakamarangal kumilos ng mga alagad ng inyong sekta. Kaya naman pangarap ko talagang makapasok dito. Anong mapapala mo sa pangarap mo? Ang pinakamababang antas na tinatanggap sa sekta ng Luofeng ay ang ikalimang antas ng Chi. Ang mga katulad mo, doon na lang magtingin sa katabi naming sekta. May isang sekta roon na tinatawag na sekta ng Kangwo. Mas marami pa nga ang mga pinuno roon kaysa sa mga alagad. Siguradong tatanggapin ka nila roon. Sa katabi lang po. Maraming salamat po sa inyong tulong, Senior. Medyo mas malala at kawawa pa pala ito kaysa sa inaasahan ko. Pero dahil nandito na rin naman ako. Dahil nandito ka na rin naman, pasok ka muna at maupo rito. Batang lalaki. Nais mo bang pumasok sa aming sekta ng Kangwo? Ano na ba ang antas ng iyong kapangyarihan? Unang antas ng Chi, napakahusay. Bakit mahusay? Kasi wala kang kahit sinong magiging kaga rito. Sa totoo lang, sa buong sekta ng Kangwo ngayon. Kasama na ako, 8 lang talaga kaming lahat dito. Kasama na doon pati ang taga-Wales. Ikaw ang pang-8. Ako ang alagad na si Shen An. Nagbibigay pugay sa pinuno ng sekta. Ito ang iyong medalyon. Mula sa araw na ito, isa ka ng pangunahing alagad ng sekta ng Kangwo. Siya nga pala, hindi ba't sumubok kang sumali sa sekta ng Luofeng kanina? Paano ninyo po nalaman? Kahit sinong dumaan sa daang iyon. Halos lahat sila ay tinanggihan ng sekta ng Luofeng. 30 taon na akong nag-aabang dito. Para lang pulutin ang mga tulad ninyong pinalampas nila. Teka, ito na ba talaga ang treto sa isang pangunahing alagad? Bakit? Ano pa ba ang inaasahan mo? Gusto mo pa bang pagsilbihan ka ng mga katulong? Halika na, ihahatid kita sa iyong matutuluyan. Kahit anong kwarto, pwede mong piliin. Dito sa sekta ng Kangwo, kailangan nating maging mapagsarili. Kapatid na Shen. Gising na, oras na para kumain. Eto na po. Hahaha, ikaw pala ang bagong dating na si kapatid na Shen. Ako si Joe Taizo. Ako ang iyong panganay na kapatid sa sekta. Sinabi sa akin kahapon ni Pinuno Chen na may bagong dating. Kaya maaga ko ng pinagsibak ng kahoy. Para makatulog ka pa ng mas matagal. Salamat po, kapatid na Joe. Walang anuman, huwag ka nang mahiya. Halika na, kain na tayo. Ikaw pala ang bagong kapatid. Ako si Lin Ching. Pangalawa sa pinakamatanda dito. Tawagin mo na lang akong kapatid na Lin. Kapatid na Lin, ako naman si Shen An. Hehe, napatitig ka ba? Si kapatid na Lin ang pinakamaganda sa buong sekta ng Kangwo. Noon nga, ang sikat at marangyang sekta ng Luofeng sa kabilang bundok. Ay nagpadala pa ng tao para hikayatin siyang lumipat sa kanila. Pero talagang tumanggi siyang pumunta. Kapatid naman, wahahaha. Huwag mong paniwalaan ang mga biro ni panganay na kapatid. Kumain na tayo, baka lumamig pa ang lugaw. Kapatid na Jiao, ikaw naman. Kapatid na Shen, ito ang patakaran dito sa sekta ng Kangwo. Isang palayok lang ng lugaw na may gamot ang kaya nating iluto sa kalan araw-araw.
Pampalakas ng enerhiya at pampasigla ng diwa. Magsisimula kay Kuyang Panganay ang salit-salitang pag-inom ninyo. At ang huling higop ay itatabi para sa iyo. Ang sarap. Oo nga. Simula sa araw na ito, si Shen na ang inyong bunsong kapatid sa sekta. Pang-apat siya sa ranggo ng mga pangunahing disipulo. Kayo namang mga nakatatandang kapatid, gabayan at tulungan ninyo siya ng mabuti. Walang problema, ako ang magtuturo sa kanya kung paano magbiyak ng kahoy. Napakadali pang gamitin ng palakol ko. Pwede ka ring manood kapag gumagawa ako ng mahiwagang gamot. Sa susunod na buwan, may pagtitipon ng mga sekta sa lalawigan ng Kangwo. Mahigit 10 sekta, malalaki man o maliliit, ang pupunta roon. Ngayong taon, nakatanggap din ng imbitasyon ng ating sektang Kangwo. Talaga. Noong mga nakaraang taon, hindi ba't ni na maliit tayo ng malalaking sekta dahil sa ating kahirapan? At basta na lang tayong nilalampasan. Pero hindi tayo nalampasan ngayong taon. Sinasadya talaga nilang ipadala ito sa atin. Sabi pa nga nila, dapat daw ay talagang dumalo ang sektang Kangwo. Kung ganoon, pupunta ba tayo? Siyempre naman, bakit hindi? Hindi lang tayo basta pupunta, magsasama rin tayo ng mga tao. Magsasama ako ng 4 sa inyo ngayon. Lahat kayo ay pupunta sa Chindian Terrace para makakita naman ng ibang mundo. Haha, kung ganoon, kailangan pa ba nating i-lock ang pinto? Kahit i-lock natin, wala ring silbi. Kahit nga asong gala sa kapitbahay, kaya niyang sipin at buksan ang pinto. Wala naman kasing mananakaw sa loob. Kahit nga daga, lalabas na may luha sa mata kapag pumasok doon. 3 araw pa lang mula nang pumasok ako sa sekta. At sa wakas ay nalaman ko na rin ang kalagayan ng sektang Kangwo. At nalaman ko na halos lahat ng sikreto nito. Mayroon lang silang 3 ektaryang mahiwagang bukirin, na tinatamnan ng pinakaraniwang unang antas ng mahiwagang palay. Ang ani ay sapat lang para hindi sila magutom. Mas kaawa-awa pa ang kalagayan pagdating sa mga mahiwagang gamot. Umaasa lang sila sa kakayahan ni Zhao Shuyan. Sa Altmaya na may 30% lang na pagkakataong magtagumpay. Kaya naman, ang ginagawa niyang tableta para sa enerhiya ay napakapangit ng kalidad. At halos walang talabang epekto nito. Ang pangunahing sining ng pagsasanay ng sekta ay nakasulat lang pala hanggang sa antas ng pagtatag ng pundasyon at doon na naputol. Kaya naman pala walang sumisibol na magagaling na master dito. Napakaganda ng potensyal ng 8 miyembro ng sekta. Nasa yugto pa lang sila ng pagbuo ng pundasyon. Mukhang kailangan kong tulungang mabuti ang sektang ito. Sapat na ang 30% para makamit nila ang pagsulong. Kung masyadong halata, madali itong mapapansin. Pero kung masyadong konti, wala ring silbi. Sakto lang ang 30%. Mas lumakas ang espiritual na enerhiya rito kumpara kahapon. Posible kayang dahil ito sa pag-apaw ng tubig bukal ngayong tag-ulan. Nakagawa ako ng 4 na Paeldores sa isang salang lang. At ang magandang kalidad nito ay dahil sa tubig. Nagbago ang konsentrasyon ng tubig sa bukal sa likod ng bundok. Nakatagpo ng tunay na kayamanan si kapatid na Shen. Paano gumuho ang bangin sa likod ng bundok? Ang mga nakalitaw sa loob ay hindi bababa sa 100 taon ang tanda. Ibigay ang kalahati kay kapatid na Zhao para sa paggawa ng Paeldores. Ang kalahati naman ay dalhin sa pamilihan para ibenta. Pero hindi ako marunong tumawad. Naloko ako ng gusto nung huling nagbenta ako ng mga halamang gamot. Ako na ang pupunta. Ilang araw ka pa lang naman dito. Hindi mo pa kabisado ang lugar at ang mga tao rito. Magtiwala ka sa akin, senyor. Kaya ko ito. Siguraduhin mong mag-iingat ka. Kaibigan, magkano ang kahoy na chinling na ito? 5 mababang uri ng espiritual na bato bawat piraso. 4 na bato lang ang karaniwang presyo niyan sa pamilihan. Tuyo na itong kahoy at 100 taon na ang tanda. May taglay itong espiritual na enerhiya. Mas magiging madali at maayos ang paggawa mo ng Paeldores. Kukunin ko ang 3 sa mga natitira. Mula sa ang sekta ka. Sa sekta ng Kangwo. HMPH. Ang sekta ng mga pulubing iyon, may pambili ba kayo ng espiritual na bato? Kung hindi ka bibili, huwag kang hamarang sa daan. Kung hindi niya bibilihin, ibenta mo sa akin. Maswerte ka pa. Kukunin ko ito. Napakahusay ng iyong mata, kaibigan. Sinauna pa ito. Isang pambihirang mahiwagang sandata na iniwan pa ng mga immortal. Kamusta? Kamusta? Kapatid na Shen.
Hindi ka naman nakipag-away sa mga madadayang negosyante sa lungsod, di ba? Ilang espiritual na bato ang kinita mo? 68 piraso. Kapatid na Shen, magtapat ka nga sa akin. Sinira mo ba ang pwesto ng tindero? Maayos na bentahan to. Nakita kasi nilang maganda ang kalidad ng kahoy natin. Kaya kusa silang nagbayad ng mataas na halaga. At habang naglalakad sa daan, gumamit ako ng 8 spirit stone para mabili ang bagay na ito. Ang lumang bakal na ito, nagkakahalaga ng 8 spirit stone. Siguradong nalinlang ka ng mga pulubi doon sa palengke. Senior Zhao, malawak ang iyong kaalaman. Pumarito ka muna at tingnan ang mga guhit sa ilalim ng cauldron na ito. Hindi ba medyo kakaiba ito? Ang direksyon ng mga guhit na ito. Parang ito ang nakasulat sa sinaunang talaan, ang matagal nang nawalang. Pamana ng sinaunang mababang antas ng Giant Spirit. Ang natitirang bahagi ng mahiwagang porma sayon. Seryoso ka ba? Dito sa basurang ito. Huwag ninyo akong tatawaging kumain ngayong gabi. At kung sino man ang kumatok sa aking pinto, makikipagpatayan ako sa kanya. Mukhang lumalala na naman ang pagkabaliw ni kapatid na Zhao. Sa tindi ng pag-aaral at pagsisikap ni Zhao Shuyan, mabilis niyang mapapagana mamayang gabi ang sinaunang porma sayon sa loob ng cauldron. Kapag nangyari yun, ang bilis ng paggawa ng gamot ng sekta ng Su ay bibilis ng husto. Ang 1 buwan. Hindi naman masyadong mahaba pero hindi rin maikli. Pero para kay Kang Wuzong. Sapat na iyon. Sa wakas, nakuha rin ni Zhao Shuyan mula sa tansong cauldron ang sinaunang Giant Spirit Array. Mula sa bonte ng kalawang at putik. Isang sinaunang mahiwagang porma sayon. Ito nga ang sinaunang mahiwagang porma sayon. At maaari pa itong magamit ng magising ng tansong cauldron. Ang lahat ng mahiwagang enerhiya sa paligid ay hinigop nito papasok sa pugon. At biglang tumaas ng husto ang tsansa na maging matagumpay ang paggawa ng gamot. Ang unang bagay, mabubuo na ang mahiwagang tableta. Ang ikalawang bagay, hindi pa rin tumitigil ang daloy ng maliit na mahiwagang bati sa likod ng bundok. Normal lang ang pana-panahong pagdaloy ng enerhiya sa ilalim ng lupa. Kahit pana-panahon lang ang pagdaloy nito, ayos lang. Kung iyan ang gusto niyang isipin, hayaan mo na lang siyang mag-isip ng ganyan. Nakahanda na ang lahat ng kailangan natin. Ang unang hindi na nakapagpigil ay ang nakatatandang disipulo na si Zhou Taizo. Nakataas na ako ng antas. Nasa ikapito o ikawalong antas na ng pagsasanay ang nakatatandang disipulo. Nangyari ito ng kusa at natural. Ang huli ay si Lin Qing. Hindi siya nakipag-agawan o nakipag-away para rito. Habang tinatahi niya ang aking damit, ay basta na lang niyang nalampasan ang kanyang antas. Nasa ika-6 na antas na siya ng pagsasanay. Sa loob ng 1 buwan, isa-isa silang nagsipag-angat. Isang bukal ng espiritual na enerhiya, isang lumang kawa, at ilang salang ng mga paeldores ng enerhiya. Ang sekta ng mga pulubi sa mata ng ibang tao ay nagsisimula ng ganap na magbago ang anyo. Tayo na. Pupunta tayo sa pagtitipon ng mga sekta. Oh, ang mga pulubing iyon. Mula sa aling sekta kaya sila? Bakit parang ngayon ko lang sila nakita? Nako, kahit yan lang ay hindi mo pa alam. Hindi ba't yan ang sekta ng Kangwo na nakatira doon sa liblib na kabundukan? Hindi ko akalaing maglalakas loob pa silang sumali ngayon. Balita ko, sa buong sekta nila, ang pinuno pa lang nila ang nagsasanay ng halos buong buhay niya. Pero hanggang ngayon, nasa mababang antas pa rin siya ng pagbuo ng pundasyon. Pero sa totoo lang, ang nasa pinakahulihan ng pila nila na nakasuot ng berdeng kasuotan, sino ba ang mababang disipulong iyon? Napakagwapo naman niya. Para siyang isang tunay na bathala na bumaba sa lupa. Ha, tingnan mo ang malaking mamang iyon, nagmamarunong pa. Mukha naman siyang mangangahoy sa suot niya. Ganyan talaga kapag galing sa isang walang kwentang sekta. Kung hindi sila magpapakitang gilas, wala na silang mukhang ihaharap. Walang kwentang sekta. Sekta ng mga pulubi. Ang sekta ng Kengian sa liblib na kabundukan. Hindi naman sila nagkakamali sa mga sinabi nila. Pero may isang bagay silang nakalimutan. Kasama na nila ako ngayon sa sektang ito. Hindi ba ito ang kawawang grupo ng sekta ng Kangwo? Ano, naghahanap ba kayo ng sakit ng katawan? Talagang nagpunta pa rito para lang magpapi sa aming sekta ng Luofeng. Taizo. Kapag nasa labas ka, kung kaya mong magtiis ka lang alang-alang sa akin. Huwag na huwag kang lalaban. Senior Zhao. Ito nga yung pulubing sinasabi ko sa'yo. Ang sekta ng Kangwo. Aba, hindi ko talaga akalain. Ang sekta ng Kangwo ay napakahirap na kahit panloob. Ay hindi nila mabili sa bulok na lugar na yun.
Pero nakapagpalaki pa pala ng ganito kasar-iwang dilag. Tingnan mo nga naman ang katawan na yan. Talagang may maipagmamalaki. Hahaha. Hayop ka, sino ang binabastos mo? Sino ang tinatawag mong bulok na lugar? Sino ang tinatawag mong hamak? Senior, huwag kang magpadalos-dalos. Bumalik ka rito, bilis. Ha? Ayusin mo ang pananalita mo. Pupunitin ko yung marumi mong bibig. Hangal, hindi mo alam ang limitasyon mo. Senior, akala ko pa naman kung anong dakilang sekta. Ang Luofeng. Pero ngayong nakita ko na. Mga duwag lang pala kayo na nagkukumpulan sa harap ng isang babae habang pumuputak ang mababaho ninyong bibig. At nanamantala ng mga sugatan para lang magpasikat. Isang nasa rurok ng chi refining. Makikipaglaban at mananalo lang sa isang nasa ikawalong antas, ikararangal mo ba yan? O baka naman ang tanging kakayahan ng sekta ng Luofeng ay ang mang-api lang ng mahihina. Sige. Dahil naghahanap ka ng sakit sa katawan, ikaw na basura na nasa unang antas lang ng chi refining. Ako mismo ang wawasak sa marumi mong bibig. Ha? Ay, ikaw. Nandaraya ka. Walang hiya kang pulubi. Siguradong may itinago ka sa iyong mangas. Na kung anong nakalalasong lihim na sandata. Senior, masakit pa ba ang balikat mo? Shen. Ay, ikaw. Paano mo nagawa yun? Paanong? Nasa antas ka na ba ng foundation establishment? Anong foundation establishment? Hindi ba't sinabi mong nasa unang antas ka lang ng chi refining nang magparehistro ka? Hindi ko naman sinadyang ilihim ito sa inyo. Nakasanayan ko lang kasing itago ang aking lakas sa araw-araw. Sa katunayan, ang tunay kong antas ay nasa unang yugto pa lang ng pagsasanay. Unang antas pa lang ng paglilinang ng kapangyarihan. Pinuno, nakita nyo ba yun kanina? Si kapatid na Shen, isang daliri lang ang ginamit niya. Saka na natin pag-usapan yan pagbalik natin. Huwag mo akong ipahiya rito sa harap ng maraming tao. Magsiyasat kayo. Gamitin nyo agad ang pinakamataas na lihim na kautusan ng Gintong Phoenix ng sekta para mag-imbestiga. Kahit baligtarin nyo pa ang mundo, kailangang malaman ko ang totoo tungkol sa kanya. Ang nakasuot ng simpleng damit na yun mula sa sekta ng Kangwo. Ang batang may lunti ang kasuotan at may simpleng ipit sa buhok. Sino ba talaga ang makapangyarihang nilalang na yun? Masusunod po, ayon sa inyong utos, dakilang pinuno. Ate, balita ko, may magbubukas na subasta sa lungsod ngayon. Gusto mo bang sumama para tingnan? Subasta, wala naman tayong kailangang bilhin doon, ah. Ayos lang yan, manunood lang naman tayo ng kaganapan doon. Bihira lang naman tayong makalabas. Nakakainip kung palagi lang tayong nakatambay sa loob ng bahay. Isuot mo ito. Bakit kailangan nating umiwas sa pansin? Kahit hindi kilala ang sekta ng Kangwo natin. Pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, siguradong may mga matang nakamanman sa atin. Mas mabuti nang umiwas sa gulo hanggat maaari. Dalawang batong espiritual ang bayad sa pagpasok ng bawat tao. Huwag kang mag-alala, makikisaya lang naman tayo roon. Ang espadang Qinghong na ito ay isang mababang uri ng mahiwagang sandata. Ang panimulang presyo ay 80 batong espiritual. At para sa susunod nating pangunahing tampok sa araw na ito, ang mataas na uri ng mahiwagang sandata, ang kambal na buwan. Ang kambal na buwan. Nilikha ito mula sa sinulid ng 1000 taong uod panlamig na binalutan ng pulbos ng batong buwan, na maaari mong magamit sa pag-atake at pagtatanggol. At may likas din itong kakayahang magpalamig ng pakiramdam. At kaya nitong pigilan ng panggugulo ng mga demonyo sa isipan. Tamang-tama ito lalo na para sa mga babaeng naglilinang ng kapangyarihan. Ang panimulang presyo ay 500 batong espiritual.
Kapatid na Shen, umalis na tayo rito. Masyadong mahal ang mga gamit dito. 850. 850 para sa unang pagkakataon, 850 para sa ikalawang pagkakataon. 1,000. Nababaliw ka na ba? 1,000 batong espiritual yan. Wala na ba? HMP, 1,100, 1,200, 1,300. 1,400. 1,500 ah. Noon. Kagalang-galang na panauhin. Kani-kanina lang, kayo na mismo ang nag-alok ng 1,400. Ang ibig kong sabihin, nag-alok ako ng 1,000 spirit stones. Kung ang kaibigan mula sa sektang Chindian ay gustong magdagdag ng alok, magpaparaya na ako. Ang pagbili nito sa halagang 1,500 spirit stones ay gawaing uto-uto at tiyak na pagkalugi. Pero kung may handang mag-alok ng 1,600, siya na ang malulugi niyan. Ayos lang sa akin. Masaya na akong manood lang ng gulo. 1,000 spirit stones, 3 beses. Nabenta na. Ang kambal na buwan ay napupunta sa panauhing ito. Senior sister, para sa iyo ito. Saan ka kumuha ng napakaraming spirit stones para pambili? Noong nililinis natin ang libingan, nagtabi ako ng ilan para sa sarili ko. Ito ang aking lihim na ipon. 1,000 spirit stones. Gaano mo katagal inipon yan? Hindi naman matagal, tanggapin mo na. Ang utang sa iyo ng sektang Kangwo ay higit pa sa nag-iisang espiritual na sandatang ito. Huwag mo nang gagawin ito ulit. Kung mag-aaksaya ka pa muli ng pera. Pagbalik natin sa bundok. Hindi na kita igagawa ng mga damit habang buhay. Sige po, susundin ko ang senior sister. Senior sister, huminto ka muna. May sumusunod sa atin. Ang laking gastusan naman yan para sa inyong dalawa. Pero pinaghihinalaan ko na ang mga spirit stone ninyo kani-kanina lang. Ay nakuha sa masamang paraan. Iabot ninyo sa akin ang kambal na buwan para masuri ko. Kung nakuha ninyo ito sa malinis na paraan, tiyak na ibabalik ko rin ito sa inyo. Ang sektang Chindian ay isang tanyag na sekta. Pero sa gitna ng tanghaling tapat ng ng aagaw kayo. Gusto ko lang naman kayong hamanin sa isang paligsahan. Upang makita kung karapat-dapat pa kayong magmay-ari ng isang pambihirang espiritual na sandata. Iyon lang naman. Senior sister. Mamatres ka muna, huwag mong hayaang matalsikan ng dugo ang bago mong palda. Pero nasa antas siya ng foundation establishment. Mamatres ka na. Sigurado ka bang gusto mong maghintay? Bakit? Natatakot ka ba? Nasa simula ka pa lang din pala ng antas zoo. Lalaban ka pa ba? Shenan, isang simpleng teknik lang sa paggabay ng enerhiya ang mayroon ka. At ilang mababang uri lang ng diskarte sa pakikipaglaban. Tara na, ate, oras na para umuwi. Kapag hindi pa tayo bumalik ngayon, baka sa sobrang pag-aalala ni Kuya, gibain na niya ang bahay natin. Shenan, gagamitin ko ng mabuti itong kambal na kampana ng buwan. Kanina pa ako halos mamatay sa pag-aalala rito. Pumunta sina Shen at Lin Jimei para magbenta sa tinda-tindahan. Pero bakit gabi na, wala pa rin sila hanggang ngayon? Sila, hindi kaya hinarang sila ng mga taga-sektang Luofeng. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yon. Maupo ka na lang dyan ng tahimik. Hindi mangyayari yon. Ikaw na nerdo ka, paano mo naman nalamang hindi mangyayari yon? Paano kung makialam ang mga malalakas nilang kasamahan? Dahil si Shenan ang sumama kay Lin ngayon. Kapag kasama ang batang yon, kung mayroon man ng malas na walang isip na magtangkang, lumaban o magsimula ng gulo, siguradong ang mapapahamak lang ay ang mga immortal ng kabilang panig. Buisit, kahit nakakainis ang tabas ng dila mong 4 mata ka, pero kung iisipin mong mabuti, parang ganoon nga talaga ang palaging nangyayari. Sa wakas, nakabalik din kayo. Muntik ko na kayong hanapin habang bitbit ang palakol ko. Kuya, ayos lang kami. May konti lang kaming naging abala sa daan. Sinasabi ko sa'yo, hindi sila ang mapapahamak.
Mabuti naman at nakabalik na kayo. Malapit na ring matapos ang pagtitipon. Bukas ng umaga, babalik na tayo sa sekta. Pinunong Chen, may bisita po kayo. Gusto raw pong maging alagad. Kuya Shen, Ate Lin. Ito nga pala ang bago nating kasamahan, si Lu Chen. Nandyan po ba si Pinunong Chen? Gusto ko pong pumasok sa sektang Kangwo. Guro, may gusto pong maging alagad ninyo. Magandang araw. Ano ang pangalan mo? At saan ka galing? Ako po si Lu Chen. Galing po ako sa bayan ng Qingya. Nabalitaan ko po kasing hindi tumitingin sa talento ang sektang Kangwo sa pagtanggap ng mga alagad. Kaya gusto kong subukan at alamin kung ilang taon ka na. 16, anong antas na ng pagsasanay mo? 2 antas ng Qi. 2 antas ng Qi, may edad ng buto na 16. Hindi nga ganoon kaganda ang iyong potensyal. Napakasimple lang ng mga alituntunin sa sektang Kangwo. Kung gusto mong sumali, tatanggapin kita. Pero tandaan mo, hindi kami nagpapakain ng mga batugan dito. Kaya ko po. Simula sa araw na ito, isa ka ng panloob na alagad ng sektang Kangwo. Maraming salamat po, Pinuno. Ha ha ha, kapatid na Lo. Galing ka ba sa bayan ng Qingya? Sa silangan ba o sa kanluran? Sa silangan po, malapit sa pangunahing daanan doon. Hindi ba't may isang seryosong ale roon na parang walang emosyon ang mukha? Masarap ang noodles na gawa ng ale. Oo po. Nakapunta o nakaraan na rin po ba roon si Senior? Sige na, humayo ka na at magpahinga ng mabuti. Bakit, may napapansin ka bang kakaiba sa kanya? Wala naman po. Kaya lang, pakiramdam ko. Medyo kawili-wili ang bagong kapatid nating ito. Ate, kuya, hahaha. Bakit napakaraming kahoy na Qingling dito sa sekta? Ilang beses kasing gumuho ang bangin sa likod ng bundok. Kaya lumabas ang maraming tuyong kahoy na Qingling doon. Dinala yun ni kapatid na Shen sa merkado at naibenta para sa maraming spirit stones. Ah, ganoon ba? Kapatid na Shen, araw-araw ka na lang nangingisda rito. Hindi ka ba nababagot? Hindi naman. Dahil mas masayang isipin kung ano ang nasa isip ng mga isda kaysa sa mga tao. Hindi ka lolokohin ng isda. Kapag kumagat sila sa pain, ibig sabihin ay gutom sila. Kapag hindi, busog sila. Napakasimple nila, hindi tulad ng tao. Ang tao, kung kailan gutom, doon pa sasabihing busog sila. Hindi normal ang biglaang pagtaas ng enerhiya sa bukal ng espiritu. Kakaiba rin ang bilis ng paggawa ng mga gamot ni Zhao Shuyan. At lalong kainahinala ang 2 beses na eksaktong pagguho ng bangin. At pati na rin ang Shen An na yon. Sa tuwing nakatayo ako sa harap niya, ako ay nakakaramdam ng matinding kilabot na tila sumusuot hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto. Tama nga ang impormasyong nakuha mula sa sektang Luofeng. May kakaiba nga talaga sa sekta ng Kangwo. Mukhang tinarget na tayo ng sekta ng Luofeng. Mukhang kailangan kong maghanap ng taga-Burra para turuan sila ng leksyon. At kailangan ko rin ng dayuhang tagapagtanggol na pwedeng sumalo sa mga kasalanan ko. Tao, hindi ito ang lugar para sa iyo.
Ano ka ba talagang nilalang? Tao ako at naparito ako para humingi ng tulong sa'yo. Nakatira ako sa isang maliit na sekta. Baka magkaproblema kami roon sa mga susunod na araw. At kailangan namin ng tagabantay sa pinto. Karaniwan, doon ka lang sa likod ng bundok mamamalagi. Kapag may naghanap ng gulo, lumabas ka lang para takutin sila. At kung kailangan, pwede mo rin silang patayin. Daan-daang taon na akong naghahari rito. Tapos gagawin mo lang akong tagabantay sa pinto mo. Ito ang paunang bayad. Kapag nagawa mo ng maayos, may dagdag pa. Hindi ko tiyak kung gaano katagal. Marahil ilang taon. O kaya naman ay ilang dekada. Kapag nakatayo na ng matatag ang maliit kong sekta, pwede ka nang umalis kahit kailan. Sige, payag ako. Tara na, ituturo ko sa iyo ang daan. Ano nga palang pangalan ng sekta mo? Sekta ng Kangwo, hindi ko pa naririnig yan. Normal lang yan, maliit at hamak na sekta lang naman yun. Sadsad sa hirap at walang-wala talaga. Isipin mo na lang na nagkataon lang na pinili mo ang lugar na to. Para sa tahimik mong pagsasanay at walang kinalaman sa akin. Nakuha ko. Pero may gusto lang akong linawin bago ang lahat. Kung ang mga tao sa sekta mo ay walang utak, at sinubukan akong kalabanin, hindi ko maipapangakong hindi ko sila gagawing hapunan. Hindi nila gagawin yun. At hindi mo rin gagawin yun. Sekta ng Kangwo. Isang hamak na sekta, pero may nakatira palang halimaw rito. Natutulog sa araw at kumakain ng mga kalaban sa gabi. Basta, mas mabuting lumayo roon sa kakaibang palaisdaan na yon hanggat maaari. May kakaiba talaga sa sektang ito. Nagpadala na sila ng balita. Mukhang hindi na makatimpi ang sekta ng Luofeng. Hinayaan ko lang makalipad paalis ang talisman ng mensahe. Para talagang ipadala ng sekta ng Luofeng ang lahat ng kaya nilang ipadala. Mas marami silang darating, mas matinding sakit ang aabutin nila. Para sa isang bagsakan lang, tuluyan nating mabubura ang nakatagong panganib. Bilis ang susi sa digmaan. Pabagsakin na natin sila sa isang iglap habang hindi pa lumalakas ang sektang Kangwo. At para naman sa ating reputasyon, ibalita nating ninakaw ng sektang Kampang ang mga espiritual na kayamanan ng ating sektang Luofeng. Ipag-utos na bukas ng umaga, ang dakilang nakatatanda ang mamumuno sa pangkat. Magsama ng 10 disipulo ng panloob na sekta na nasa yugto ng pundasyon patungo sa sektang Kangwo. Unahin muna natin ang diplomasya bago ang dahas. Ihanda mo si Lu Chen para sumalubong sa kanila. Masusunod. Lu Chen, napakawalang hiya mong hayop ka, nagtaksil ka sa sarili mong sekta. Ako ang makakalaban mo. Ang natatanging sining ng sektang Kangwo ang tatak ng Kangwo. Sining ng espada ng Luofeng. Hiyaw ng Phoenix sa siyam na kalangitan. Sasanggahin ko. HMPH. Hindi pa ako patay. Pangalawang tiyong si Tanghulo. Pagbaba ng pakpak ng Phoenix. Mga pinuno ng Kangwo, matagal ko nang sinabi sa inyo. Napakababa ng antas ng iyong espiritual na lakas. Kung ipagpapatuloy mo pa ito, dito na magtatapos ang buhay mo ngayon. Lumabas kayo, ang mga walang isip na basurang ito. Ay tuluyan ninyong burahin para sa akin. Lumabas kayo, ang mga walang isip na basurang ito. Ay tuluyan ninyong burahin para sa akin. Huling yugto ng Nascent Soul. Sino ang nangangahas na makipaglaban sa sagradong lugar ng aking pagsasanay? At nanggugulo sa aking kapayapaan?
Nakatatanda, pakiusap, huminahon po kayo. Hindi po namin alam na dito po kayo nagsasanay sa kapayapaan. At nangangahas pa kayong lumaban sa harap ko. Nakatatanda, ang pinuno ng aming sektang Luofeng na si Feng Qingyao ay isang nascent soul. Isang makapangyarihang eksperto sa gitnang yugto. Baka may kaunting hindi pagkakaunawaan lang sa nangyari ngayon. Pakiusap, alang-alang na lang po sa pangalan ng sektang Luofeng. Feng Qingyao. Kung mangangahas din siyang manggulo sa pagsasanay ko, wawasakin ko rin siya ng walang kahirap-hirap. Itataya ko ang buhay ko para labanan ka. Nakatatanda, maawa po kayo, patawarin niyo ako. Naging bulag po ako at hindi ko kayo nakilala ngayon. Patawad sa pag-abala sa inyong tahimik na pagsasanay, Senyor. Handang humingi ng tawad ang sekta ng Luofeng, ngunit ginambala ninyo ang aking tahimik na pagsasanay. At sinaktan niyo pa ang mga tao sa aking kagubatan. Pareho lang ang inyong kasalanan. Huli na ang lahat. Bumalik kayo at sabihin ninyo kay Feng Qingyao na mula sa araw na ito, hindi na maaaring umapak pa kahit isang hakbang ang sekta ng Luofeng sa loob ng 100 li mula rito. Kapag ginambalan niyo muli ang aking pagsasanay, papatayin ko ang bawat isa sa inyo na mangangahas na pumasok. Protektahan muna ang kanyang mga ugat sa puso. Ligtas na muna ang kanyang buhay sa ngayon. Ngunit malubha ang pinsala sa kanyang mga meridian. Huwag na kayong umiyak ng ganyan. Hindi pa naman patay ang matandang ito. Pinuno, ako po ay walang silbi. Kung mas malakas lang sana ako, hindi ko na kayo hinayaang hamarang sa aking harap. Ate, hindi naman masamang bagay ang pagkabasag ng iyong espada. Pupunta ako sa likod ng bundok para bisitahin ang senior na iyon. Dahil narito siya, at tahimik na nagsasanay. Hindi natin pwedeng hayaang isipin niyang ang sekta ng Kangwing ay walang respeto sa tamang asal. Humanap kayo ng espadang babagay sa kanya. Tandaan mo, sabihin mo na nakita ng senior sa likod ng bundok na nasira ang luma niyang espada. Kaya binigyan niya siya ng bago bilang kapalit. Walang kinalaman ng Red Along paumanhin ng nakabababa sa bagay na ito. Kani-kanina lang, nabulabog ng aking kulog at apoy ang inyong sekta. Wala nang silbi sa aking lumang gamit na ito sa loob ng kahon. Kaya tanggapin niyo na ito bilang aking paumanhin. Dahil iniwan ito ng senior na iyon. At tugma rin ito sa iyong tadhana. Tanggapin mo na ito. Kahit nasira ang aking espada, hindi dapat maputol ang aking landas. Gagamitin po ito ng mabuti ng inyong alagad. Ang senior na iyon ay maaaring nagambala lang talaga ng sekta ng Luofeng sa kanyang tahimik na pagsasanay. Kaya naman niya tayo tinulungan. Anak nam, mabuti na lang at nainis ang senior na iyon sa sekta ng Luofeng ngayon. Kung tayo naman ang hindi sinasadyang makagalit sa kanya balang araw, ang pinakamabuti nating gawin ay huwag lumapit sa kanya. At huwag siyang subukan. Mula ngayong araw, ang kailaliman ng likod ng bundok ay opisyal ng ipinagbabawal na lugar. Ipinagbabawal sa sinumang alagad ang lumapit ng walang pahintulot. Opo. Ang sektang Kangwo.
Isang hamak at maliit na sekta, naglakas loob na patayin ang mga tauhan natin. Hindi ang sektang Kangwo, kundi ang Lei Wen Leopard. Isang Lei Wen Leopard na nasa huling yugto ng Yuan Ying. Dakilang elder. Bago siya namatay, isang mensahe lang ang naipadala niya pabalik. Sektang Kangwo. Lei Wen Leopard sa huling yugto ng Yuan Ying. Iulat agad sa pinuno ng sekta. Pinuno. Sa likod ng bundok ng sektang Kangwo, may nagtatagong isang Lei Wen Leopard na nasa huling yugto ng Yuan Ying. Isang mabilis na atake lang ng halimaw na yon, napabagsak na agad ang dakilang elder. Sino ang makakapagsabi sa akin kung paano ang isang sekta na ang pinakamalakas ay nasa panimulang yugto lang ng Jindan? At may mga alagad na hindi hihigit sa 10, ang sektang Kangwo. Paano nila nagawang mapakilos ang isang makapangyarihang halimaw sa huling yugto ng Yuan Ying? Isang sinaunang banal na halimaw para tulungan sila. Ipabot ang utos na ito. Pansamantalang ipinagbabawal sa mga alagad ng sektang Luofeng ang lumapit sa likod ng bundok ng Kangwo. Pinunong Bailey. Hahayaan na lang ba natin ito ng ganoon na lang, hindi maaari? Pero hindi ito ang tamang oras para sumugod ng bulag at magpakamatay. Halos 100 taon nang nakasara sa pag-insayo ang ating ninuno. At kasalukuyang sinusubukang marating ang panimulang yugto ng Huashen. Kapag matagumpay na nakalabas ang ating ninuno, ang paggapi sa isang Lei Wen Leopard na nasa huling yugto ng Yuan Ying ay magiging kasing dali lang ng pagbaligtad ng palad. Shadow Hall, mag-imbestiga kayo. Gusto kong malaman kung bakit ang Lei Wen Leopard na yon ay tahimik na nag-insayo sa likod ng bundok ng sektang Kangwo. Huwag kayong magpapalampas ng kahit isang detalye. Masusunod, pinuno. Mag-iimbestiga na kami agad. Huwag kayong dadaan sa pangunahing pintuan. Pinuno, kailangan lang nating tiyakin kung ang Lei Wen Leopard na yon ay talagang nasa likod ng bundok. Huwag ninyong gagawa ng anumang ingay para hindi mabulabog ang sektang Kangwo. Totoo nga, talagang may Lei Wen Leopard sa huling yugto ng Yuan Ying sa likod ng bundok. Napakahina pa rin ang kanilang lakas. Kailangan ko silang bigyan ng mga maayos na teknik sa pagsasanay at mga sandata. At hindi nila dapat malaman na galing sa akin ang mga iyon. Mabuti na lang at maraming inihandang gamit para sa akin ang matandang si Grey Wolf. Kung hindi, baka napilitan pa akong magnakaw ng mga teknik sa pagsasanay. Ang susunod na auction item, ang Bengayu Feast, isang teknik sa Antas Espiritu. Huling yugto ng 5 panahon. May kabuuang 7 estilo na naperpekto ang pagkapanday. Kayang lumaban sa mas mataas na antas ng kalaban. Angkop para sa mga mandirigmang lakas ang focus. 7,500, 9,500, 5,500, 8,000, 9,000, 10,000. Ang susunod na ibebenta, panimulang antas ng sining ng paggalaw, hakbang anino. 5 araw. 5,000. Tunay na paliwanag sa sining ng tableta, mga tala ng dakilang manggagamot sa huling yugto ng gintong elixir, 3,800. Kakaibang sandata ng sining ng espada ng kambal na buwan, may misteryosong mekanismo, may kabuuang 9 na estilo. Simulang presyo, 6,000, 11,000, 12,000, 13,000, 15,000. Bukas ng hapon, dalhin mo ang mga ito sa batong lamesa sa harapan ng bakuran. Napakasimple lang ng sasabihin mo, na ang senior na tahimik na nagsasanay sa likod ng bundok. Nang makitang may potensyal naman ang mga alagad ng sekta ng Kangwo, ay casual lang na nagbigay ng regalo mula sa kanyang mga lumang koleksyon. Senior, maganang loob ko sa inyo. Kaya itong mga pangunahing teknik ay ibinibigay ko na para madagdagan naman ang inyong yaman. Huwag nyo nang itanong kung bakit. Masaya lang ako, ay, siya nga pala. Nasaan yung batang nagngangalang Shen An, bakit hindi ko siya nakikita? Nasa palaisdaan po sa likod ng bundok si Junior Shen. Magaan din ang loob ko sa batang yun. Sabihan mo siyang pumili rin ng isa mamaya. Ha?
Haha. Hahaha. Magsanay kayong mabuti, huwag ninyong sayangin ang kabutihang loob ng senior. Opo. Dapat talaga akong magsumikap na umunlad. Para mas maipagtanggol ko ang ating sekta. Ang bawat taga ng espada ni Junior Lin ay parang naging ibang tao siya bigla. Ang susunod na batch ay maaaring anihin ng mas maaga para mas maging matatag. HMM. Huwag kang magmadaling sumugod. Ibalanse mo muna ang iyong tindig. Binabati kita, senior brother. Sa wakas, hindi na lang lakas ng boses ang nagdadala sa laban mo. Ha 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 ha. Unang estilo, ang hanging sumisira. Iba talaga kapag espiritong antas na sandata ni Junior Shen. Doble ang lakas nito. Junior Shen, nagawa ko na ang unang estilo, ang pagbagsak ng yelo. Nakita ko po, nasilip ko mula sa aking gilid. Binabati kita, senior sister. Junior Shen, masyado ng luma ang espadang ito. Natatakot ako na ang kalawanging bakal na espadang ito ay hindi magtatagal at mabasag na lang bigla dito mismo. Kaya lang nitong tumagal ng pilit hanggang sa katapusan ng buwang ito. Kapag pinilit ang pag-atake, tiyak na mababasag ang iyong sandata. At nanganganib ding mapinsala ang mga ugat ng iyong enerhiya. Kailangan nating gawa ng paraan ng tungkol sa mahabang espada. At utusan muli ang malas na itim na leopardo doon sa kuweba sa likod ng bundok. Napatagong pumunta sa isang sinaunang guho ng walang nakakaalam. Para magukay ng katambal na espada na ibibigay bilang regalo. Senior, pagtiyagaan mo muna ang mumurahing espadang ito para sa ngayon. Papalitan din natin iyan ng bago pagdating ng panahon. Isang buwan na lang. Mukhang sa mga susunod na araw, Lei Wen. Ang balat sa likod mo ay manginginig na naman sa takot ng walang dahilan. Sa wakas, nakaabot na rin si Zhou Taizo sa ikasyam na antas ng pagsasanay ng enerhiya. Ang una niyang ginawa ay ayusin at patatagin muli ang sirang tarangkahan ng sekta ng Kangwo. Hindi pa lubos na gumagaling ang mga sugat ni Pinunong Chen. Pero sa kabutihang palad ay ligtas na siya. Mula nang sumapi si Lin Qing, mas naging mabagal pa ang kanyang pagsasanay matapos makipagkaibigan sa sekta ng Shuangyu. Unti-unti niyang pinatatag ang kanyang sariling landas. Halos hindi na natulog si Zhao Shuyan para lang bantayan ang hurnuhan ng mga tableta. At ang ilang bote ng mga ordinaryong gamot na ito, ang nagbigay ng bagong pag-asa sa naghihingalong sekta na muling makabangon. At kung tungkol sa akin, nangingisda pa rin ako. Tutal, ang isang taong walang ginagawa ang pinakahuling paghihinalaan ng iba. Giba-giba pa rin ang sekta ng Kangwo. Pero may nag-aayos ng pinto, may nagpapagaling. May nagpapanday ng espada at may gumagawa ng mga gamot. Unti-unti na itong muling nabubuhay. Shen Ai, manatili ka muna rito. Shen Ai. Sa tingin mo, bakit ang leopardong si Lei Wen na nasa huling yugto ng antas ng Yuan Ying ay buong puso tayong tinutulungan ng ganito? Sa sekta ng Kangwo, marahil ay nagustuhan lang niya ang ating sekta. Nabuhay na ako ng mahigit 1,000 taon. At hindi ako maniniwala sa ganyang uri ng kalokohan. Shen Ai. Kung saan ka man nanggaling, hindi ko tatanungin at kailanman ay hindi ko aalamin. Sa mundo ng pagpapalakas ng enerhiya, ang pinakamalaking bawal ay ang pagiging masyadong mapagtanong. Ang mga lihim na hindi dapat pakialaman ay hindi ko itatanong. At ang pinagmulan na dapat iwasan ay hindi ko rin uukilkilin. Sapat na ang naging haba ng buhay ko. Ngayong araw, nandito lang ako sa tapat ng bintana para makiusap sa isang kabataang tulad mo. Sino ka? Hindi ko na itatanong kung bakit ka narito at hindi ko na rin iimbestigahan.
Ang tanging hiling ko lang, huwag mong sasaktan si Taizu, sina Shuyan at Chinga. Masyadong mababait at inosente ang mga batang yan. Hindi na nila kakayanin kung gagamitin na naman sila ng iba. Hindi ko po gagawin yun. O sige na, huwag ka nang manatili rito. Para lamigin kasama ng isang matandang tulad ko. Bumalik ka na sa sarili mong silid at matulog. Ano man ang dahilan mo sa pagpunta rito sa sekta ng Kangwo? Hindi niya sila sasaktan. Pero ang sekta ng Luofeng, tiyak na gagawin yun. Kaya naman, bago mangyari ang bagay na yun, kailangan niyang tulungang lumakas ang sekta ng Kangwo. Dapat silang maging sapat na malakas upang ipagtanggol ang sarili kahit wala siya. Junior Brother Chen, ipinapatawag ka ng pinuno sa pangunahing bulwagan. Buong hapon siyang naghalungkat sa bodega. Ang mahiwagang espadang ito ay tinatawag na dobleng markang Chinga. Malapit nang maputol ang dati mong bakal na espada. Tamang-tama ang espadang ito para sa iyong sining ng dobleng buwan. Ito naman ang buong kopya ng lihim na aral ng Kangwo. Naglalaman ito ng lahat ng aral mula sa pagsisimula ng lakas hanggang sa banal na antas. Isang pinuno na nasa maagang yugto pa lang ng antas ng Golden Core. Pero nakakapagtaka na may hawak siyang buong aklat ng kapangyarihan patungo sa banal na antas. Hindi ko alam kung dapat ko ba talagang ibigay sa kanila ang mga ito. Kung walang leopardo sa likod ng bundok. Kapag kumalat ang kasulatang ito tungkol sa banal na antas, gugulo ang buong rehiyon ng Tianlan. Matagal na tayong binabantayan ng sekta ng Luofeng. Mayroon man tayo nito o wala, tiyak na susugod pa rin sila. Tulungan mo akong iabot ito sa kanila. Kung ako ang magbibigay, tiyak na marami silang itatanong. Pero kung ikaw ang mag-aabot, hindi sila magtatanong ng marami. Senior sister, bagay sa iyo ito. Isuot mo ito at huwag mong ilalagay sa loob ng iyong mahiwagang lagayan. Senior sister. Ito naman ang sa iyo. Bakit ka umiiyak? Inilabas na ng pinuno ang pinakatatago niyang mga kayamanan. Magsanay kang mabuti. Hindi naman ako umiiyak, Napuwing lang ako. Shen-an, maraming salamat. Sa loob ng 15 araw, naging bihasa na si Taizu sa sining ng pagwasak ng lupa. Nakagawa na rin si Zhao Shuyan ng Pei Yuan Pill. Lumalalim din ang pagiging magkaayon ni Lin Qing at ng kanyang Shuanen Sword. Ako si Liu Yuanshan, isang malayang cultivator mula sa Tianlan. Ito naman ang aking apo na si Liu Shaowan. Noong kabataan ko, may nakabangga akong mortal na kaaway. Hiling ko lang ay bigyan si Shaowan ng isang ligtas na masisilungan. Para lumaki siyang payapa at ligtas. Lolo Sec Leader, marunong po akong magluto at maglaba. Hindi po ako magiging palamunin, pakiusap, patuloyin niyo na po ako. Mula ngayon kay Shaowan. Siya ang magiging pang-anim nating disipulo. Lolo, okay lang po ba ang lumang pinsala sa inyong mga meridian? Matagal na itong hindi sumasakit at hindi na problema. Dati ka palang napinsala ng laso ng apoy. At pilit lamang itong isinara ng kung sino. Sa ngayon, ang pinakamalakas mo nang may lalabas ay ang lakas ng middle stage ng foundation establishment. Inumin mo ito ng 7 sunod-sunod na araw at ipahid mo sa labas para matuno. 70% ng pinsala mo ang gagaling. Ngunit sa loob ng 6 na buwan, hindi ka pwedeng makipaglaban. Senior Brother Zhao, ilang Spirit Stone ang kailangan ko para rito. Hindi ko kailangan ng Spirit Stone, sa likod bundok ko lang kinuha ang mga halamang gamot. At ako na rin mismo ang gumawa ng gamot na yan. Kung pakiramdam mo ay nahihiya ka sa akin. Kapag may oras ka, pakiayos naman ang mga nabasag dahil sa pagsabog ng aking pugon. Lalo na sa silid gawaan ng gamot na pinapasok ng malamig na hangin. At pakikumpuni na rin ang mga bintana nito. Mababait po ba talaga ang lahat ng mga senior brother at senior sister? Masyadong maingay si eldest senior brother. Masyado namang tahimik si senior brother Zhao. At sobrang tamad naman ni junior brother Shen. Walang sino man sa kanila ang perpektong tao. Kung mabuti ba akong tao, ikaw na lang ang humusga balang araw. Sige, kumain ka na. Sa susunod na buwan, may gaganaping malaking pagtitipon ng mga sekta sa Tianying County. Ito ay pangungunahan ng Tianlan Auction House. 12-dosenang malalaki at maliliit na sekta ang darating. Kahit saan ka lumingon doon, makakakita ka ng mga cultivator na nasa antas ng Golden Core. Nakatanggap din ng imbitasyon ng ating sekta ng Kangwo.
Isasama ko si Tio Taizo, pati sina Yan Chinga at Shen An. Sect leader. Hindi ba't naghahanap lang tayo ng sakit sa katawan kung pupunta tayo sa ganoong kalaking okasyon? Kahit masaktan o mapahiya tayo, kailangan pa rin nating pumunta. Kailangan nating lumabas para makita ang mundo, doon lang natin malalaman kung saan tayo nagkukulang. Napakaliit pa naman ng sekta natin. Bakit kaya tayo espesyal na inimbita ng Tianlan Auction House? 20 taon na ang nakalipas, nagpunta ako sa distrito ng Tianian para magbenta ng mga pambihirang espiritual na sangkap. At doon, minsan ko siyang nakatagpo. Isang beses lang kayong nagkita pero inaalala niya yon ng buong 20 taon. Napakalawak at nakakatakot ang network ng impormasyon ng Tianlan Auction. Noong nakaraang mga araw, nag-iisip negosyante lang siya. Para maunang makipagkaibigan sa nilalang sa likod ng bundok na kayang pumatag ng isang buong sekta, ang dakilang demonyo ng Yuan Ying. Para lang magkaroon ng magandang ugnayan sa kanya. Junior Brother Shen. Salamat nga pala sa pagsama mo sa akin sa bahay subasta ng Tianian noong nakaraan. Para bilhin ang Shuang Yuexi. At sa pagtatanggol sa akin laban sa matitinding presyon ng kapangyarihan doon. Senior sister, nung nasa masukal na kagubatan tayo pagbalik sa lungsod. Hindi ba't pinasalamatan mo na ang junior brother mong ito? Sa unang pagkakataon. Gusto ko lang, bakit ba? Masama bang pasalamatan ka ulit sa ilalim ng liwanag ng buwan? Senior Brother Shen. Nangingisda ka ba, HMM? Senior Brother Shen, may kumagat na ba sa pain? Pero 2 beses nang lumubog ang palutang. Sinusubukan lang siya ng isda. Hindi pa ito talaga kumakagat. Senior Brother Shen, bakit mo pinakawalan? Masyado pang maliit, hayaan muna nating lumaki. Senior Brother Shen, hindi ka ba nangingisda para may makain? Kung hindi, para saan? Para lang maupo sandali. Maupo. Doon sa distrito ng Tianian. Sinabi ni tagapamahalang Chen na ipaghahanda niya tayo ng matutuluyan. Inisip ko ito ng mabuti. At sa tingin ko ay hindi ito tama. Hindi natin dapat tanggapin ang pabor ng walang dahilan. Isang beses lang kaming nagkita ng matabang si Chen. At ang bigla niyang pagiging napakagiliw ay nagdudulot sa akin ng kaba. Kaya sa pagpunta natin sa distrito ng Tianian, babalak kong humanap ng sarili nating matutuluyan. Para hindi na makaabala kay tagapamahalang Chen. Gusto kong mauna ka doon ng isang araw. Para maghanap ng matutuluyan natin. Hindi kailangang maramya. Basta malinis lang. Huwag lang masyadong mahal. Basta hindi ganoon karaming espiritong bato ang mababawa sa pondo ng sekta natin, okay na. Sige, aalis na ako bukas. Ito ang natitirang mga espiritong bato sa pondo ng sekta natin. Hindi marami, mahigit 300 lang. Isama mo ang pinuno. May sarili naman akong pera. Alam kong may pera ka. Pero ginagawa mo naman ito para sa sekta. Hindi naman pwedeng walang ilabas na pondo ang sekta natin. Pinuno, paano niyo po balak sagutin ang dating tagapamahala? Sumagot na ako sa kanya. Sinabi ko na nagpapasalamat ako sa mabuting intensyon niya. Pero dahil maraming tao sa sekta ng Kangbo, nakakahiya namang gambling pa siya. Mas mabuting kami na lang ang maghanap ng matutuluyan namin. Bukas, kailangan na naman nating pumunta sa lalawigan ng Tianian. Hindi tayo patagang pupunta roon ngayon. Kundi lantad at buong pagmamalaki. Medyo bago sa akin ang bagay na ito. Sa haba ng taon na nabuhay siya. Ngayon lang siya maghahanap ng matutuluyan para sa iba. Napakalinaw ng kahilingan ni Pinunong Chen, kailangang malinis. Hindi liblib ang lokasyon at hindi rin mahal. Ang kalinisan ang pinakaunang kondisyon. Pero hindi rin naman dapat masyadong mahal. Maraming tuluyan sa silangang lansangan. 3 lugar ang tiningnan ni Shen An. Masyadong luma ang una. Masyadong mahal naman ang pangalawa. At bagaman malinis ang pangatlo. Masyadong malayo naman ito sa lugar kung saan gaganapin ang pagtitipon. Nais niyo bang manatili rito, panauhin? Tingnan niyo po ang mga silid. Tuloy po kayo. Magkano ang bayad kada araw? 2 espiritong bato kada araw para sa isang silid kasama na ang almusal. Kung mananatili kayo ng mahigit 3 araw, maaari naming babaan ang singil. 1.5 espiritong bato na lang kada araw. 4 na silid para sa 3 araw. Maaari pa bang bawasan ang presyo? Panauhin, 16 na espiritong bato na lang po, hindi na talaga pwedeng bawasan. Panauhin, baka gusto nyo munang sumubok ng 1 araw. Huwag na. May darating na 5 tao sa hapon ng makalawa. 4 na silid na nakaharap sa timog. Dapat magkatabi ang 2 sa mga ito.
Ito po ang inyong susi, panauhin. Pakiingatan pong mabuti. Manong, gaano po kalayo rito ang lugar ng pagtitipon? Paglabas ninyo sa eskinita, maglakad kayo patungong silangan at lagpasan ang 2 kalye. Kapag nakakita kayo ng malaking puting bakuran, iyon na po ang lugar. Mga 15 minutong lakaran lang po. Ang lakad na 15 minuto ay hindi naman ganoon kalayo o kalapit, saktong-sakto lang. Bulwagang Tianlan. Heto na nga ang lugar. Tama nga ang sinabi ng mga pinuno ng nayon. Kapag nasa malayo ka, mas mabuti pang iwasan ang gulo hanggat maaari. Pero sa dami ng taong nabuhay si Shen An, alam niya ang isang katotohanan ng hindi paggawa ng gulo ay hindi nangangahulugang ligtas ka na rito. Mas mabuti ng kabisaduhin ang buong paligid. Para sakaling magkagulo, alam ko man lang kung saan tatakbo. Bagamat hindi naman niya kailangang tumakbo. Kailangan naman ito ng kanyang mga nakatatandang kapatid sa sekta. Kapatid na Shen, nakabalik ka na pala. Nakahanap ka ba ng matutuluyan? Opo, nakahanap na ako. Sa silangang kalye ng distrito ng Tianien. Sa isang maliit na tuluyan na tinatawag na Leifu Inn. Hindi ito malayo sa lugar ng pagtitipon. Mga 15 minutong lakad lang. Ilang espiritual na bato ang nagastos mo? 16 na piraso para sa 4 na kwarto sa loob ng 3 araw. Hindi ko nagamit ang mga espiritual na batong ibinigay ng pinuno ng sekta. Sariling pera ko na ang ibinayad ko. Kung ganoon, utang iyon sa iyo ng sekta. Nahanap ko na. Malinis ba? Malinis naman at hindi liblib dahil nasa silangang kalye ito. Mga 15 minutong lakad lang papunta sa bulwagan at hindi rin mahal. 1.5 piraso kada kwarto sa isang araw. Kuya Shen, pupunta ka na ba sa distrito ng Tianien bukas? Oo. Ilang araw ka roon? Mga 3 hanggang 5 araw. Ako na po ang baalang mag-alaga sa palaisdaan mo, kuya. Hindi na kailangang bantayan ang palaisdaan, marunong namang lumangoy ang mga isda ng mag-isa. Kung ganoon, ako na lang ang magpapakain sa kanila. 1 beses lang sa isang araw, huwag mong sosobrahan. Hindi naman malakas ang ulan, dumiretso na tayo. Tang Wuzong, kayong 5, tuloy po kayo. Ha 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 ha. Nako, napakalaki naman ng lungsod na ito, mga pinuno ng nayon. Dito mismo. Huwag kayong kung saan-saan pupunta. Sino nga pala yung nakapula? Hindi ko masiyasat ang antas ng kanyang lakas. Yung may hawak ng paypay na nasa Golden Core stage. Yung babaeng yun. Senior, pwede bang manahimik ka muna? Nangangalap lang naman ako ng impormasyon. Chismis naman ang kinakalap mo. Bakit naman? Ha ha ha. Wow, ang galing. Napakalakas naman ng nasa Golden Core stage. Oh. Sino kaya ang matandang ito? Siya kaya ang kanilang dakilang ninuno. Ang aura na iyon mula sa rurok ng Nascent Soul. Katulad ng naramdaman niya noong nakaraan sa ipinagbabawal na pader sa likod ng bundok ng sekta ng Luofeng. Nang masagap niya ang kapangyarihang iyon. Eksaktong-eksakto ang pakiramdam. Ang dakilang ninuno ng sekta ng Luofeng na si Feng Juchen. Hindi ba dapat ay nasa antas na siya ng deity transformation? Teka, hindi matatag ang aura ni Feng Juchen.
Mukhang pinilit niyang tapusin ng maaga ang kanyang pagninilay. Hindi pa siya talaga nakakaabot sa antas ng deity transformation. Pero hindi na siya makapaghintay. Mukhang alam na ni Pinunong Chen na narito na ang dakilang ninuno ng sekta ng Luofeng. Ate, may nais ka bang sabihin? Kanina sa bulwagan, naramdaman mo ba na parang may nakamasid sa atin? Hindi naman, ate. Baka masyado ka lang kinakabahan. Naitago ng mahusay ang aura ng rurok ng nascent soul. Hindi na nga ba talaga makakapagpigil si Feng Duchen? Magpapatuloy pa bukas ang pagpupulong. At sa makalawa, babalik na sila sa sekta ng Kangwo. Hindi kikilos ang mga taga-sekta ng Luofeng habang nasa Tianjin. Pero paano kung pabalik na sila sa sekta ng Kangwo? Hayaan mo na muna sila, saka na natin isipin yan. Wala man lang chess para sa sekta ng Kangwo natin. Hindi naman nakakain ng chess, Dumating din ngayon ang mga taga-sekta ng Luofeng. Nakita ko si Feng Qingyao, pati na rin ang ilang mga elder. At may isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong roba. Pero nung una ko pa lang siyang nakita, bigla akong kinabahan. Lumayo ka sa taong iyon. Napakalakas niya. Kailan kaya ako makakarating sa Golden Core Stage? Nasa ikawalong antas ka pa lamang ng pagsasanay ng Qi. Karaniwan ang inaabot ng ilang dekada bago marating ang antas ng gininto ang core. Pinunong Chen, sinabi po ng aming dakilang nuno. Matagal ko nang nababalitaan ang tanyag na pangalan ni Pinunong Chen ng sektang Kangwo. Nais ka po sana niyang anyayahang pumunta roon upang magkausap kayo. Hindi kailanman nagtagpo ang landas namin ng dakilang nuno ng inyong sekta. Kaya wala kaming dapat pag-usapan. Ngunit sinabi rin po ng aming dakilang nuno na kung hindi magiging madali para kay Pinunong Chen ang pumunta roon. Siya na lang po ang pupunta rito dahil ganoon din naman yon. Kung ganoon, hayaan mo siyang pumunta rito. Naupo na ang pinuno at ang kanyang mga kasama. Pinunong Chen, isang karangalang makaharap ka. Dakilang Nun Omfeng, nagagalak din akong makilala ka. Ang mga alagad ni Pinunong Chen. Bawat isa sa kanila ay may natatanging galing at potensyal. Ha 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 ha. Masyado mo naman silang pinupuri, dakilang Nun Omfeng. Ang mga alagad ng sektang Luofeng ang tunay na nag-uma pa sa talento. Pinunong Chen, kumusta na pala ang pag-aalaga mo sa leopardong nasa likod ng bundok? Nagbibiro ka yata, dakilang Nun Omfeng. Sadyang napakahirap lang ng sektang Kangwo at walang-wala kami. Kaya paano naman kami makakapag-alaga ng isang leopardo? Sa bagay, may punto ka. Ihanda ninyo ang inyong mga gamit. Bukas na bukas, sa madaling araw, babalik na tayo sa sektang Kangwo. Ang pagpunta rito ngayon ni Feng Duchen upang makipag-usap ay nagpapatunay na sa lahat. Hindi siya naparito para makipag-ayos, kundi para alamin ang ating totoong lakas. Nais niyang malaman kung ano nga ba ang pinanghahawakan ng sektang Kangwo para magkaroon ng lakas ng loob na kalabanin ng sektang Luofeng. Ang nakita niya ay isang pinunong nasa simula pa lang ng antas ng gininto ang core at ilang mga alagad na nasa antas ng pagsasanay ng Qi at simula ng foundation establishment.
Ito na ang lahat ng kayang ipagmalaki ng sektang Kangwo. At tungkol naman sa leopardong may guhit ng kidlat. Maliwanag na isinama na niya ito sa mga dapat niyang paghandaan laban sa sektang Kangwo. Kapag kinakabahan ng isang tao, hindi niya mapigil ang uminom ng tubig. Kinakabahan siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nagpapanggap siya. Nagkukunwari lamang siya. Bilang isang ordinaryong pinunong nasa simula pa lang ng antas ng gininto ang core. Ang dapat na hitsura nito. Ate, opo. Pagka-uwi natin bukas, huwag ka munang lalabas ng madalas. Pinuno, hindi pa po sumisikat ang araw. Kailangan nga nating umalis habang madilim pa. Lolo Pinuno, kuya, ate, nakabalik na po kayo. Isang buwan na ang nakalipas mula nang bumalik tayo sa sekta. Pinatibay ni Pinunong Chen ang depensang harang ng sekta. Pinuno, handa na po ang harang. Anong antas ng lakas ang kaya nitong harangin? Hindi makakapasok ang sino mang mas mababa sa huling yugto ng Golden Core. Huling yugto ng Golden Core. Kung ganoon, hindi ba't mas malakas pa yan kaysa sa dakilang elder ng sektang Luofeng? Hindi makakapasok ang sino mang mas mababa sa huling yugto ng Golden Core. Ibig sabihin nito, ang mga eksperto sa huling yugto ng Golden Core ay hindi mapipigilan ng harang na ito. At ang ninuno ng sektang Luofeng na si Feng Juchen ay nasa pinakatuktok na ng antas ng Nascent Soul. Inayos ng pinuno ang harang na ito. Hindi para harangin si Feng Juchen, kundi para pigilan ng ibang tao. Para bigyan ng mga kasamahan natin sa sekta ng kaunting oras para makatakas. Lumipas ang 2 araw. May kakaibang natuklasan si Zhao Shuyan sa silid ng mga elixir. Ang ilang halamang espiritual na dinala niya mula sa Tianyan County, na nakalagay sa Salansonen, ay natuyo na lang lahat sa loob ng isang gabi. Parang may kung anong sumipsip at umubos sa kanilang espiritual na lakas. Nang hawakan niya ito, ay agad itong nadoraj at naging abo. Isara mong mabuti ang mga bintana. Huwag kang magbubukas ng bintana sa gabi. Bakit po? Ano ba talaga ang mayroon doon? Ang bitak sa bundok sa likod. Alam ba ito ni Pinunong Chen? Ang bawat puno't halaman sa likod ng bundok ay kabisadong kabisado ni Pinunong Chen. Pero hindi niya kailanman binabanggit ang tungkol dito. May lihim na nababalot sa sektang Kangwo. Kuya Shen, mayroon po bang kakaibang bagay doon sa likod ng bundok? Bakit mo naman naitanong? Kagabi kasi, nung bumangon ako para uminom ng tubig, may nakita akong kakaibang liwanag sa likod ng bundok. Para itong kumukurap na mata. Anong kulay ng liwanag? Kulay lila po. Baka naman alitap-tap lang iyon. May alitap-tap ba na naglalabas ng lilang liwanag? May iba't ibang kulay ang mga alitap-tap dito sa bundok. Ano na namang kailangan mo? Anong nalalaman mo tungkol sa selyo sa tuktok ng bundok? Nararamdaman mo rin ba? 3 taon na. Wala pa akong nakaharap na bagay na nagpatakbo sa akin ng ganito. Alam mo ba kung ano ang nasa loob? Hindi ko alam. Tulungan mo akong bantayan ng selyo, balitaan mo ako kapag may nagbago. Malamig ang gabi, uminom ka muna nito para main itan ka. Ate,
Oo, sa likod ng bundok. Hindi tahimik ang paligid nitong mga nakaraang araw. Huwag kang pupunta roon kapag gabi. Sino ang hinahanap nyo? Ako po si Chen Duobao. Tagapamahala ng Tianlan Auction House. Inutusan ako ni Tagapamahala Chen na maghatid ng sulat para kay Pinunong Chen. Napakamaalalahanin naman ni Tagapamahala Chen. Pagbalik mo, pakisabi kay Tagapamahala Chen. Nakuha ko na ang kanyang sulat. Sabi sa sulat ni Tagapamahala Chen, nais magbukas ng Tianlan Auction House ng isang sangay sa lalawigan ng Kangwo. Itinatanong niya kung nais ko bang makipagtulungan sa kanila. Hindi ako ang pakay ng matabang si Chen. Ang habol niya ay ang leopardang iyon. At wala akong balak na tanggihan siya. Hindi ko siya tatanggihan dahil ayaw kong makabangga ang Tianlan Auction House. Pero ang hindi pakikipagtulungan ay dahil ayaw kong atali ang kapalaran ng sekta ng Kangwo sa iba. Tama po kayo, pinuno. Isang simpleng regalo po, sana ay tanggapin ninyo, Pinunong Chen. Tiyak pong makakarating sa kanya ang inyong mensahe. Isang pambihirang halamang gamot na biluho, 300 taon na ang tanda. Pinuno, halatang nagpapalakas sila sa atin. Dahil lang ba sa leopard ang iyon? Sabi ni Tagapamahala Chen, ang sangay ng Tianlan Auction House sa lalawigan ng Kangwo ay magbubukas na sa susunod na buwan. At maaari tayong makakuha ng 20% diskwento sa bawat bibilhin natin doon. Ngunit tinanggihan ko ito. Hindi na kailangan ng plaka, basta ibigay pa rin ang diskwento. Natahimik ng matagal ang matabang si Chen. Ngunit sa huli, pumayag din siya. Kailangan kong maglakbay sa malayong lugar. Babalik din ako pagkaraan ng 3 hanggang 5 araw. Ipinagkakatiwala ko muna sa inyo ang sekta. Shen Ai, huwag mong pakainin ng labis ang mga isda sa palaisdaan. Hindi naglakbay si Pinunong Chen patungo sa lalawigan ng Tianien, kundi dumiretso pakanluran patungo sa kabundukan ng Changdoan. Ang plaka ng porma sayon, ang kompletong sining at ang natitirang depensa ng bundok. Parang lalong lumalalim ang misteryo sa matandang yun. Kapatid na Shen, mayroon sana akong hihilingin pabor sa'yo. Kung sakaling may mangyari sa akin balang araw, ipinagkakatiwala ko na sa iyo si Xiaowan. Alam kong masyadong mapangahas ang hiling kong ito. Wala naman kaming ugnayan o hindi naman kami magkamag-anak ni kapatid na Shen. At mahigit kalahating buwan pa lang ako rito sa sektang Kangwo. Pero matagal ko na kayong pinagmamasdan. At ikaw lang, kapatid na Shen, ang tanging mapagkakatiwalaan ko ng buong puso. Kuya Shen, babalik na ba ngayon si Lolo Pinuno? Hindi ko alam. Sabi ni Lolo, babalik daw ngayon si Lolo Pinuno. Kapatid na Shen, paano mo? Nakabalik na ang pinuno. Sasanduan ko siya. Sabi ni kapatid na Shen sasanduan ka niya, kaya hinayaan ko na siyang pumunta. Paano mo na lamang nakabalik na ako? Naramdaman ko po. Walang nabaling buto. Pero napinsala ang mga meridian mo. Kailangan mong magpahinga ng hindi bababa sa 1 buwan. Ano ang laman ng kahon? Bagay na ipinamana ng mga ninuno ng sektang Kangwo. Matagal na itong nakabaon sa ilalim ng lupa sa kanluran. Pero hinukay ko ito at inilabas. Nakabalik na ang pinuno. Ayos lang ako. Pinuno, ano po ang balak ninyong gawin sa laman ng kahon na yan? Bubuksan natin, pero hindi muna ngayon. Ayos lang ang pinuno. Hayaan muna natin siyang magpahinga. Ano pong ginagawa ni Lolo Pinuno sa loob, nagpapahinga? Tumatayong Pinuno Shen. Ang perlas ng Hanyuan, ang pinakasagradong kayamanan ng sektang Kangwo. Buksan mo, para sa iyo ito. Pumunta po ba kayo sa kabundukan ng Changdoan para lang hukayin yan? Nandoon pa rin ang bagay na yun sa distrito ng Kangwo ngayon. Kaya lang ako nagkalakas loob na pumasok para maghukay. Naghintay ako ng 3 araw. Mahimbing ang tulog niya. Hindi muna siya lalabas pansamantala. Pinuno, bakit niyo po kailangang sumabak sa ganitong panganib? Dahil hindi na natin kayang protektahan pa ang sektang Kangwo. Hindi na makakatagal ang selyo sa tuktok ng bundok sa likod. Hindi alam ng matandang tulad ko kung ano ang nakaselyo sa loob. Buong buhay na nagtago ang matandang ito na parang isang duwag. Pero sa pagkakataong ito, ayoko nang umurong pa. Maraming pagkakamali ang nagawa ko sa buhay ko. Ang tanging tamang bagay na nagawa ko ay ang tanggapin ng batang iyon noon. Hindi ko hahayaang madamay sila at mamatay kasabay ng sekta ng Kangwo.
Gusto mong gamitin ang perlas ng Hanyuan para patatagin ito. Ano naman ang magagawa nyon? Takot sa lamig ang bagay na nakaselyo sa tuktok ng bundok sa likod. Mapapabagal lang ng perlas ng Hanyuan ang pagkasira nito. 1 taon, o baka 2 taon. Ang karagdagang oras na iyon ay gagamitin ko para makaisip ng paraan. Senior Brother Shen. Sa tingin ko, mukhang hindi masaya si Lolo Pinuno nitong mga nakaraang araw. Hindi naman, sadyang may mga bagay lang na mahirap ayusin. Kaya iyon gawa ng paraan ni Lolo Pinuno. Kung kaya niya, kaya ko rin. Bakit ka na naman nandito? Narito ako sa utos ni Tagapamahalang Chen para maghatid ng mensahe kay Pinunong Chen. Ipinapasabi po sa inyo ni Tagapamahalang Chen na ang sangay ng Tianlan Auction House sa distrito ng Kangwo ay magbubukas na sa ika-15 ng susunod na buwan. Kung interesado po kayo, maaari kayong pumunta. Iyon lang ba? May isa pa pong paalala si Tagapamahalang Chen, kapag pinatagal pa, baka magbago ang sitwasyon. Naiintindihan ko. May dala akong isang bagay. Kakayanin itong protektahan ng sekta ng Kangwo pansamantala. Sa mga susunod na araw, huwag muna kayong lalayo. Mag-focus muna kayo sa pagsasanay. Bakit po? Huwag nang magtanong. Shen An. Narinig mo ba ang sinabi ni Tagapamahalang Chen? Pinuno, paano po ninyo? Nalaman, hindi ko rin alam. Pero hula ko, may paraan ka para marinig yon. Kapag pinatagal, baka magbago ang sitwasyon. Pero sa ngayon, kailangan muna nating patagilin. Patatagilan natin hanggang sa hindi na talaga kaya, tsaka na natin isipin. Sige, patatagilan natin. Kapag hindi na talaga kaya, ako na ang bahala. Pinuno. Anong ginagawa nyo rito? Para patatagin ang selyo. Hindi mo yan kayang patatagin. Mas malakas sa iyo ang nasa loob. Pati sa akin, mas malakas ito. Pinuno, tama na. Seliado na. Dalhin nyo na siya sa ibaba. Ako nang bahala rito. Shen Ai. Huwag mong sabihin sa kanila, ha? Pinuno, tingnan nyo. Pinuno, kanino galing ito? Kay Liu Yuanshan. Sabi niya, malapit nang matapos ang inaasikaso niya. Babalik din siya pagkalipas ng ilang araw. Hihihi, nakahinga rin ako ng maluwag. Tingnan mo na lang mismo kung ano ang nakasulat sa liham. Pinuno, nahanap ko na ang aking kaaway. Mas mahirap ito kaysa sa inaasahan ko. Ngunit kaya ko naman itong harapin. Ipinagkakatiwala ko sa iyo si Xiao Wan. Kung sakaling hindi na ako makabalik, pakiusap, sabihin niyo po sa kanya, Pinuno. Hindi sa ayaw na siya ng kanyang lolo, kundi dahil hindi na talaga makakabalik. Balak mo bang sabihin kay Xiao Wan? Oo. Kapag hindi ko na talaga kayang ilihim pa. Huwa, sa tingin mo, ano kayang ginagawa ni Lolo ngayon? Sabi ni Lolo, kapag gumaling na ang mga sugat niya, dadalhin niya ako sa lalawigan ng Tianien para mamasyal. Napakalaki ng lalawigan ng Tianien. Mas malaki ito ng 100 beses kaysa sa bayan ng Qingya. Ang mga candy na dinala ni Brother Shen mula roon noong nakaraan. Masyadong matamis, kaya hindi ko masyadong nagustuhan. Pero kung si Lolo ang bibili, kahit gaano pa kamatamis, magugustuhan ko pa rin. Bakit ka natatakot? Hindi na babalik ang lolo niya. Sabi ng lolo mo, babalik siya. Totoo ba ang sinasabi mo ngayon? Totoo. Sige, maghihintay pa ako. May ilang especially iyan ng sekta ng Luofeng sa paanan ng bundok. Isang malakas na cultivator sa huling yugto. Gusto mo bang iligpit ko siya para sa iyo? Huwag. Gusto ko lang natakutin mo siya. Gabi-gabi, maglakad-lakad ka sa may tarangkahan ng bundok. Hindi mo kailangang umungal o maglabas ng iyong kapangyarihan. Maglakad-lakad ka lang doon para makita ka niya. May ipinapasabi po sa inyo si Tagapamahala Chen, Pinunong Chen. Kamakailan lang ay nagtitipon ng mga tauhan ng sektang Luofeng. Sabi ni Tagapamahala Chen, nais ng kumilos ni Feng Duchen. Ngunit pinipigilan siya ni Feng Qingyao. Sa tingin ni Feng Qingyao ay hindi pa ito ang tamang panahon. Pero para kay Feng Duchen, dumating na ang pagkakataon. Lalong lumalaki ang hidwaan sa pagitan nilang dalawa. Maaga o huli, may isang mananaig sa kanila.
Kung si Feng Qingyao ang manaig kay Feng Duchen, ang sektang Kangwo, ay magkakaroon pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon para maghanda. Ngunit kung si Feng Duchen naman ang manaig kay Feng Qingyao, naintindihan ko na. Pakiabot ang aking pasasalamat kay tagapamahala Chen. Pinuno, narito na ang mga tauhan ng sektang Luofeng. Nandito silang lahat. Dumating na ang matandang demonyong iyon. Isang karangalan ng pagbisita ninyo, Ninunong Feng. Nagdulot ng malaking karangalan ang inyong pagdating sa sektang Kangwo. Ngunit tila napakalaki naman yata ng inyong dalang puwersa. Pinunong Chen, narito ako ngayon upang bigyan ka ng 3 pagpipilian. Una, sasapi ang sektang Kangwo sa sektang Luofeng. At magiging isa na lamang kayong sangay sa ilalim namin. Ang inyong mga yaman at ang leopardong Leiwen ay isusuko ninyo sa sektang Luofeng. Ikalawa, kung hindi ka papayag, papatayin kita. Ang mga magpapasailalim sa amin ay hahayaang mabuhay. At ang mga tatanggi ay sasamahan ka sa kamatayan. Ikatlo, kung hindi ka papayag, at maging ang mga disipulo mo ay hindi rin pumayag, papatayin ko kayong lahat ng walang matitira. At tuluyan ng mabubura sa mundo ang inyong sekta. 800 taon nang nakatayo ang sektang Kangwo. At hindi ito matatapos sa araw na ito. Pipiliin ng matandang ito ang ika-4 na pagpipilian. Walang pagsapi, walang pagsuko, at walang anumang bagay na ibibigay sa inyo. Kung labanan ang gusto mo, lalabanan kita. Sasamahan kita, pinuno. HMP? Sige. Kung ganoon, pagbibigyan ko kayo. Mabubura na sa mundo ang sektang Kangwo ngayon. Matandang hakluban, nakalimutan mo na ba ang aking pag-iral? Isang hayop lamang na nasa huling yugto ng Yuan Ying ang naglalakas loob na mag-ingay rito. Kung ganoon, hayaan mong subukan ng hayop na ito ang galing ng mga eksperto mo. Akong si Leopardong Leiwen. Hindi pa ako patay. Hoy! Ayusin na lang mamaya ang plaka ng master. Tara na. Kailangang magpagaling ng hindi bababa sa 2 buwan. Ate, babalik pa ba ang mga taong yon? Hindi na. Kuya Shen, totoo ba ang sinabi ni ate? Totoo iyon. Kuya Shen, napakalakas ba talaga ng matandang iyon kanina? Oo. Mas malakas pa kay Lolong Pinuno. Oo. Mas malakas pa kay Lei Wenbao. Oo. Mas malakas ba siya sa'yo? Hindi siya kasing lakas ko. Mabuti naman kung ganoon.